Hello, so welcome back sa topic number 3 natin. Title is when you start reviewing, start first with the first subject with less knowledge. Kaya nga yung topic natin kanina is all about agricultural extension. Dito kasi ako mahina, agricultural extension. At napakahirap pa nito is di natin alam kung saan sila kukuha. Situational at last day na ng exam ito is afternoon, third day of the exam. Tapos napakahaba pa ng mga questions. Marami in paragraph form pa yan dapat. Tapos sa labas during nag-exam ka, may mga tao nang umuna sa'yo ng nagpasa, umuwi na sila, ang dami na nila doon. So, dapat hindi mo to gagawin. Kaya ang dahilan bakit inuna ko yung agricultural extension is para pagdating natin sa 15 days is magre-review na lang tayo back to sa ating agricultural extension. Dapat unahin natin yung agricultural extension. Although consumable ito ng time, sobrang taas ng dapat i-review natin. So, by the way, no, magbibigay ako ng mga babasahin, audiobooks, at saka mga reading material all about in agricultural extension. So, sari-saring review center na to from UP, CLSU, RB Cagmat, mga notes ko sa college. Ito yung so dapat sa agricultural extension meron kayong yun history sa mga communication tapos ang dami so hopefully at saka bakit inuna ko to kasi dito ako mahina. Ah, lahat line of 8 yung subjects ko. Dito lang ako na line of 7, 79%. Napakahirap talaga ng agricultural extension. Dito ako less nag-study, dito ako nag kaya dapat unahin natin yung agricultural extension. So, okay, so let's move on. So, may question akong na-prepare dito. So, ah ibibigay ko to sa inyo, don't worry. In PowerPoint presentation to para hindi na kayo, kahit nasa cellphone lang kayo, example, nag-work kayo, next lang kayo ng next. So, yan, napakadali. Na-prepare ko na yan para sa inyo in PowerPoint presentation. Do not memorize the question and answer, but memorize what is inside and average content. So, okay. So, ito, babalik muna tayo. Ayaw bumalik. Wait lang. So, okay. So, question number 3. So, nandito tayo ngayon sa ang technique kasi dapat magbibigay ako sa inyo ng mga 200 item questions in every subject. Dapat answeran nyo yun. Parang pretest natin, wala kayong alam. So, para yung isip at utak nyo, prepare siya na ganun. Huwag kayong mag-study sa very simple question. Dapat yung hard question yung pag-aralan natin. The effect refers to the tendency for people to behave differently when they are being studied. So, sino daw? Ganitong example. Binigay yung author dito, answer key. Tapos, yung question, yung ginawa niya, example. It refers to the tendency of people to behave differently when they are being studied. So, kung ikaw, first time mo nakakita, wala kang alam, so i-review lang mo to, pabalik-balik, tapos i-research mo kung sino yan mga tao. So, the correct answer is Hawthorne. So, siya nag-study niyan, Hawthorne. So, ito, study din ni Maslow. Maslow hierarchy of needs is based on the idea of that
Ang Maslow hierarchy of needs is based on the idea that blank motivation came from needs. If a need is met, it is no longer a motivator. Social needs are most important needs. So palagay nyo, anong tamang sagot? Social needs are more important than motivation. Needs are most important than. So, okay, Maslow hierarchy of needs based on the idea that motivation comes from needs. If a need is met, it is no longer a motivator. C. Social needs are most important needs. D, A, and B. So, kung kayo papipiliin, ganito, A and B. So, 100% yung sa mga nag-research kasi ako sa mga behavior ng mga students. So, pag may A and B, oy, bonus question yan. Di ba dyan tayo? So, minsan, bonus yan, minsan din hindi. So, ano ba talaga yung tamang sagot? So, okay. So, correct kayo, A and B. Balikan muna natin yun. Ito. So, repeat natin. So, ang Maslow hierarchy of needs is nakabase siya sa idea na motivation comes from need. Nag-motivate ka na para makapasa ka. So, need mo kasi kailangan mo mag-upgrade. Kailangan mo maging lisensyado. If makamit mo yun, hindi na siya motivator, diba? So, another motivator na ulit. So, kaya ang correct answer is A and B. Next is number 5. What do we call the linking of different people through a particular medium? So, definition of terms ulit. Pero, in a situational process, ano daw tawag sa linking of different people through a particular medium? Link, network, station, channel, system. Tapos, ang lalapit pa nila sa isa't isa. So, ganun. So, network. Ano bang ibig sabihin ng network? Station. Ano ba? So, channel, system. So, ang pag system yung kuha natin is regular medium. Isa siyang sistema from upward to downward. Channel. Ito lang, example channel. Yung ako, yung source, tapos kayo nakikinig. From channel, ganun. Na channel ko lang. Tapos, tingnan na lang natin kung anong tamang sagot. Network. So, bakit network? What do you call the linking of different people to a particular medium? So, ang sagot is network. So, linking of direct for a particular medium. A networking example, ganun. Di ba, sa mga nagbi-business. So, kailangan tayo ng mga networking people. So, tamang sagot is network. Ito, 6. A blank is a strong stimulus that encourages action to reduce or satisfy a need. Anong tawag ng stimulus? Stimulus is a drive. Isa siyang makikita yan sa endocrine gland natin. Sa utak natin, stimulus, stimuli, isang something na i-encourage sa inyo. Ganun. So, anong tawag doon? To reduce, encourage action to reduce or satisfy a need. So, want, drive, desire, motivation. So, ganun. Di ba? Mahirap. So, dapat, kailangan natin ng practice. So, basahin nyo ulitin nyo hanggang mapamiliarize. Alam nyo, itong question na to, siguro nabasa ko ito paulit-ulit during nagre-review ako 50 times. Every question and answer, inulit-ulit ko hanggang mapamiliarize ko.
Tapos hindi ko pinipili yung mga simple question, yung mga hard question, yung mga target ko dapat aralin. Para pagpunta ko sa board exam, easy na lang lahat. Kasi alam ko na yung mga hard. So, okay. So, dito muna tayo mag-stop.